morning. Ayun po, so dako na po tayo ngayon po sa word po ng Panginoon. So, mag-pray muna po tayo. Let's pray. Thank you, O God, Lord, Father in heaven, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, O God, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for this day, O God, na pinagkalooban po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon, O God. We pray, O God, ng iyong banal na dugo, patuloy, Lord God, na mag-cover sa bawat isa, Lord God. Ang puso't isipan, O God, we pray that you will focus each one, O God, sa iyong mga salita, Lord God. Ikaw lamang po, Lord God, ang pumilos at mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. We pray, Lord God, na i-open po yung understanding ng bawat isa, Lord God. We pray, Holy Spirit, ikaw po ang patuloy na panguna, O God, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon Jesus, O God. We entrust everything to you, our families, O God. We thank you, Lord Jesus, O God. To speak your name, Jesus, O God, over every lives of every one of us, O God. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Hindi. Hindi, kung binaba may harapan. Pero waitan. Good morning. So, yun po, ang pag-uusapan po natin ngayon, guys, about sa life po ni Hannah. So, kilala mo naman po natin si Hannah sa Bible. Sa Old Testament po, di ba, si Hannah. Siya po yung asawa ni Elkanah. So, yun po. Di ba, ano po ba yung nangyari kay Hannah nung sa Bible? Di ba po siya po yung wala pa po siyang anak that time. Tapos, parang inaano po siya ni Penina. So, si Elkanah po kasi is meron po siyang dalawang asawa po. So, isa po si Penina, saka si Hannah. So, si Penina is marami po siyang mga anak. Tapos, si Hannah naman po is wala siyang anak that time. Tapos, ang nangyari po is, si Hannah is, para siyang, ano tawag doon? Inaano po siya, parang inaasal, parang, ano po, inaapi, na parang wala po siyang anak, kumpara kay Penina, parang kinuha pa rin niya, di ba? So, dahil doon, si Hannah po is, na ano po siya, nagkaroon po siya ng, sa heart niya na, yung nag-cry out siya kay God, kasi dahil sa nararanasan po niya, and then, ayun, dinala niya kay Lord yung concern niya. So, basahin po natin yun sa, ayun nga po, diba? So, sabi nga po, diba, ng iba, parang pag yung mga stories daw po sa Bible is, parang luma na yan, outdated na yan. Pero hindi po sabi diba po. Kasi ang salita po ni Lord and even yung mga experiences, Old Testament and New Testament, it transcends time. Diba? Amen. So, yung katotohanan po ni Lord, yung
yung ano po doon, yung truth po na yung patuloy na gusto i-ano po sa atin ni Lord, i-share po sa atin ni Lord yung truth niya. So, dito po sa Bible. So, basahin po natin yung 1 Samuel chapter 1. So, ito po. Samuel chapter 1, verse 1. There was a man named Elkanah who lived in Ramah, in the region of Zuph, in the hill of country of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph and Ephraim. Elkanah had two wives, Hannah and Peninnah. Peninnah had children, but Hannah did not. Each year, Elkanah would travel to Shiloh to worship and sacrifice to the Lord of heaven's armies at the tabernacle. The priests of the Lord at that time were the two sons of Eli, Hophni and Phinehas. On the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of the meat to Peninnah and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. So Peninnah would taunt Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Year after year, it was the same. Peninnah would taunt Hannah as they went to the tabernacle. Each time, Hannah would be reduced to tears and would not even eat. "Why are you crying, Hannah?" Elkanah would ask. "Why aren't you eating? Why be downhearted just because you have no children? You have me. Isn't that better than having 10 sons?" So, ayun po, diba? So, basahin po natin simulan na. Verse 9. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow, "O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord. His hair will never be cut." As she was praying to the Lord, Eli watched her. Seeing her lips moving but hearing no sound, he thought she had been drinking. "Must you come here drunk?" he demanded. "Throw away your wine," sabi ni Eli, parang napagkamalan pa siya na nalasing. "Oh no, sir," she replied. "I haven't been drinking wine or anything stronger, but I am very discouraged, and I was pouring out my heart to the Lord. Don't think I am a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow." "In that case," Eli said, "go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked of him." "Oh, thank you, sir," she exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. So, yun po. Verse 19. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, "I asked the Lord for him." The next year, Elkanah and his family went on their annual trip to offer a sacrifice to the Lord and keep his vow. But Hannah did not go. She told her husband,
Wait until the boy is weaned. Then I will take him to the tabernacle and leave him there with the Lord permanently. Whatever you think is best, Elkanah agreed. Stay here for now, and may the Lord help you keep your promise. So she stayed home and nursed the boy until he was weaned. When the child was weaned, Hannah took him to the tabernacle in Shiloh. They brought along a 3-year-old bull for the sacrifice and a basket of flour and some wine. After sacrificing the bull, they brought the boy to Eli. Sir, do you remember me? Hannah asked. I am the very woman who stood here several years ago praying to the Lord. I asked the Lord to give me this boy, and he has granted my request. Now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life. And they worship the Lord there. Amen. So, yun po. Yun po yung story po ni Hannah. Diba? So, ayun po yung nangyari kay Hannah na nag-pray siya kay Lord, diba? Nag-pray siya. In his deep anguish nga, diba? Parang, parang nagwe-weep siya. Umiiyak po talaga siya. Pero yung sabi doon, habang nagpe-pray siya, yung bibig niya na lang yung gumagalaw. Hindi na siya wala ng words. Kasi, galing na talaga sa puso eh. Ako na-try ko na po yun. Talaga yung parang, wala akong sinasabi, pero yung heart mo umiiyak. Yung puso mo, yung ano talaga, umiiyak kay Lord. Tapos, yung parang bibig mo lang. So, parang ganun yung nangyari kay Hannah, na wala na siyang words. Pero yung heart ni Hannah, nakita ni God. Diba? Eh, yun yung importante kay Lord, di ba? Yung heart natin. So, ano po yung mga lesson na pwedeng makuha po natin dun sa story ni Hannah? 10 powerful and timeless lessons from Hannah in the Bible. Diba? The story of Hannah is a lesson on spiritual endurance. Diba? Hannah endured her season of barrenness, though she wept and lost her appetite while battling grief and anguish. She found her strength in God. Amen. Diba? So yung for a time, diba, wala po siyang baby. Talagang nag-ano siya, minsan hindi na po siya kumakain, di ba? Andun nagbabattle siya ng grief, yung anguish niya. Tapos, tinoton pa siya parang inaapi pa siya ni Penina. Pero hindi yung nagpatigil sa kanya, no? Talagang nagpatuloy siya kay Lord, kahit na, alam mo yun, kahit may masakit na siya nararamdaman, may hurt siya, meron siyang weeping, pero hindi yun nagpatigil kay Hannah. So, ano po yung spiritual endurance niya? Hindi po siya, kumbaga, sa endurance, iba sa sports po is, iba sa sports yung endurance, yung ibig sabihin nun yung, ang tawag nun, yung endurance, endure. Kunwari, tumatakbo kayo ng 1 hour. Yung iba tumigil na, pero yung isa hindi pa rin tumigil. So, ano yung endurance niya? Hindi siya nag-stop. Diba? Sometimes our faith journey requires us to endure an uncomfortable season. Just remember that He will never give you more than you can bear. Diba? Yun daw po, yung faith journey daw po natin, minsan, nire-require tayo na dumaan tayo i-endure natin yung mga hindi kaaya-ayang sitwasyon. Diba? Kasi po, madali lang naman po magsabi na, yung faith mo kay Lord nandun kapag maganda ang buhay, wala kang problema, diba? Madaling sabihin niya na, magtiwala tayo kay Lord, magpatuloy tayo kay Lord. Pero pag andun na tayo sa problema, diba? Ayun na po yung susubok sa atin diba? Pero ano po ang maganda po dun is, minsan inaalaw po ni Lord yun, i-endure natin yung mga uncomfortable season ng buhay natin. Kailangan natin i-endure. Kasi yung faith natin nasa-sanctify, di ba? Tapos ayun yung yung precious sa harapan ni God na kahit alam niya na may hurt ka, may weeping ka, pero nagtitiwala, nagpapatuloy ka pa rin kay Lord. Although nagsasabi ka, honest ka kay Lord na, Lord, ba't ganito? Bakit ganyan? Bakit ko nararanasan to? Pero ando pa rin yung ini-endure natin. Ayun yung precious kay Lord, di ba? Di ba, ayun yung precious kay Lord, parang makikita nila, parang sa isang magulang, di ba? Alam ko, di ba sa isang magulang, na
precious sa paningin ng nanay yun or tatay. Kunwari, yung anak mo, sumusunod sa'yo, tapos alam niyang masama yun sa kanya. So, kahit na gustong-gusto niya, pero alam sa sarili niya, ayaw ng magulang niya. Siyempre, pag nakatingin yung magulang, parang, ang bait naman ng anak ko, kasi sinusunod niya ako. Di ba? Ang bait naman ng anak ko, kahit na gusto niya yung laruan na yun. Tapos tinuturo niya, pero alam niya, wala kaming budget ngayon. Diba? Although malungkot siya, pero nakikita. Wala ng budget. Ayun. Pero nagtitiis yung anak ko na hindi siya mapabili. Di ba parang, di ba ano yung ano ng nanay, ng tatay na, yung anak ko, parang, sino ba nagturo nito? Sila. Ang bait naman. Bait. So, ayun yung precious sa paningin ni God. Kahit na ini-endure pa natin yung uncomfortable season ng buhay natin. Ano po ba example ng uncomfortable? Yung, kunwari po may problema tayo, sa pera man, or sa tao, or sa trabaho. Pero ini-endure natin, nandun pa rin tayo, na nagsisik pa rin tayo kay Lord. Precious kay Lord yun, eh, no? Amen. Yes. So, Amen. ayun. So, yun nga po, di ba? So, ayun po, spiritual endurance, yung matututunan po natin kay Hannah. Everything has a purpose. Hindi po binibigay ni Lord yung mga problema na hindi po natin, yung hindi po natin makakaya. Diba? Lahat po may purpose. Diba? Kaya po, it may be to destroy a stronghold, build faith, or bring about God's perfect plan. Whatever the reason, tandaan po natin na, diba, wala pong example sa Old Testament or New Testament na nag-endure sa mga sitwasyon. Wala pong example sa Bible na nag-endure sila sa sitwasyon na nag-regret sila sa dulo. Di ba laging sa ikakapuri ni Lord? Amen. Wala pong gano'n na, di ba kung iyaan po natin, i-like po natin sa mga example sa Bible, sa Bible. So, it may seem dark like Hannah, but we must find God's light and hold on while remembering God's sovereignty and goodness. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So how did Hannah endure her season while remaining strong in her faith? Tutunan po natin sa susunod na, sa number 2. So yung number 2 po is, Hannah teaches us how to be persistent in prayer. Amen. Hannah praying the night Eli saw her is not the first time she laid her circumstances before God's feet. So yun po yung number 2. Hannah teaches us, it teaches us how to be persistent in prayer. Sabi nga po dun, diba sa 1 Samuel chapter 1 verse 3, na year after year, si Elkanah sa kanyang buong pamilya nila, nag-offer ng sacrifice, nag-worship sila kay God, di ba? Sa Shiloh. So, ibig sabihin, hindi lang po first time nagpe-pray si Hannah doon, nung inaapi na siya nung Evelina. Kasi wala pa siyang baby noon. Hindi po yun. Ibig sabihin po, di ba, si Hannah, nagpe-pray siya for years, di ba? To have a child. And di ba? Year after year sila nag-sacrifice doon. And day after day, di ba? Na she prayed and hoping that God would hear her heart. So, si Jesus, di ba? Si Jesus, yung example po natin, yung nagpipray si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. Di ba? In His sorrow and anguish, kanina siya pumunta? Kay God, di ba? Dinala niya yung mga concern niya kay God. Yung persistence in prayer ni Jesus. Nag-pray siya dun di ba? Sa Garden of Gethsemane. God answered Jesus' prayer by sending an angel to strengthen him. God also answered Hannah's prayer in His perfect timing. Di ba? As a barren woman became the mother of 6. Amen? Di ba? Grabe yung ginawa sa kanya ni Lord. Kasi nung una wala pa siyang baby. Tapos nung binigay niya kay God hindi pa po natin nabasa yun sa 1 Samuel chapter 2. Pero dun po, mamaya pabasahin natin.
na nagkaroon pa siya ng another 5 children. Nablines siya ni Lord. So, diba? So, diba? Yung paghihintay ni, pagiging persistent in prayer ni si Hannah is piniprepare na rin pala siya ni Lord, diba? By giving her grace, strength, and resiliency sa kanyang paghihintay. Diba? Kasi pwedeng mag-intay tapos parang wala na siyang hindi na siya magpatuloy. Pero yung grace ni Lord na binigay sa kanya sa paghihintay niya, dahil sa persistent in prayer siya, persistence in prayer, binless siya ni Lord by giving her grace and strength and resiliency. Diba? As she waited on God's promise. So, God had a plan all along, di ba? Nag-work na pala si Lord dun sa behind the scene, di ba? Hindi natin alam. Isa di po natin alam na hindi natin nakikita na kumikilos na pala si Lord sa buhay natin. Di ba? Hindi po, it's not falling on deaf ears. Kasi si God, naririnig po tayo, yung mga cry ng heart natin, naririnig po yun ni Lord, yung mga unspoken prayers, di ba? Kasi nakatingin po si God dun di ba? He will give you what you need at the moment, all while preparing you for who you will become in the future. Amen. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5, chapter 16, verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya din po sa Philippians chapter 4, verse 6. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Even if God didn't answer Hannah's prayer yet, it did not stop her from going to Shiloh to worship and sacrifice to the Lord. It did not stop her from worshiping the Lord, di ba? Kahit na sa buhay natin, di ba? Although sinabi ko yan dati sa sarili ko, pero by God's grace, nagpatuloy ako sa Lord na syempre nawala si Josiah. Ayoko na magpatuloy kay Lord. Sabi ko kay Lord. Sabi ko pa nga, siguro may mga doon, sabi ko pa sa sarili ko, bakit, nag-church naman ako, nag-serve ako kay Lord. Bakit, mas mabuti pa yung iba, nakukuha nila yung gusto nila. Hindi naman sila nagpapatuloy kay Lord, hindi nila kilala si Lord. Di ba? Pwede, sabihin na, siguro pwedeng sabihin natin yan sa ibang areas ng buhay natin. Nako-compare natin yung sarili natin. So, pero hindi pala ganun. No? Kasi mali yun. Mali yung yung perspective. Kasi grieving and hurting pa ako that time. Pero honest ako sa sinasabi ko talaga kay Lord. Nagka-question talaga ako, Lord, bakit ganun? Ano ka naman sa church? Kilala naman kita. Pero bakit yung iba, yung mga hindi pa Christian, sila, healthy na healthy baby nila. Tapos, wala naman silang hindi lang kilala sa... Sabi ko nga din ito. Sabi ko nga kay Lord doon. Pero, si Lord, kumikilos pala siya sa behind the scene. Hindi natin alam. Kumikilos na siya kahit na hindi pa natin alam. Kasi may promise siya na gustong ibigay sa atin in His time. Pine-prepare niya pala tayo, di ba? Amen. So, before God gives us the answers, He will change us first before He changes our circumstances. Amen. Diba sa prayer natin, sabi nga isang pastor, sometimes hindi pa nasasagot agad ni Lord yung mga tanong natin, yung mga request natin kay Lord. Pero bago pala sagutin ni Lord yun, He will change us first before He changes our circumstances. Amen. Katulad si Hannah, diba, nung grieving siya, tapos in anger, sorrowful siya, nagpe-pray siya nun Tapos, di ba, after niyang gawin yun, umalis na sila dun sa to worship the Lord, after niya mag-pray, nakausap niya si Eli that time. After niya doon, sabi dito, hindi na daw siya, ano tawag doon? Hindi na siya malungkot doon sa verse na yun, yung pagkaalis niya, di ba? So, ganun din tayo, di ba? Pag sa prayer, ibig sabihin, na-change yung ni Hannah, by praying to God, di ba? Nagpe-pray siya kay God, nag-change bigla yung yung kanyang mindset, na-change agad yung mindset niya, syempre si Holy Spirit yun. Pero hindi pa nasagot ni Lord, di ba? Hindi pa nasagot. So, yun, no?
bago i-answer ni Lord yung mga request natin, minsan, babaguhin muna ni Lord yung mindset natin. Ayun yung gusto mo nang baguhin ni Lord sa atin. Hannah, sa number 3 tayo. Hannah's story is a lesson on how to wait on God. Yun. Diba? Hindi naman po madaling mag-wait. Pero si Hannah, nag-wait siya for years. Each year, it seemed like she was denied. Parang hindi siya naririnig ni Lord. Pero, hindi diba? Kumikilos na si Lord, sabi, even when I don't see it, you're working. Diba? Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Never stop working, diba? Hindi nag-i-stop mag-work si Lord sa buhay natin. She continued to pray. So, patuloy po tayo mag-pray, mag-worship, diba? She trusted God's sovereignty and goodness. So, yun po, minsan kahit alam natin, ang feeling natin, hindi tayo naririnig ni Lord, minsan, kinukuha natin yung sitwasyon, kumbaga tayo na lang kumikilos sa sarili natin. Hindi na tayo nag-aantay kay Lord. Pero, dito sa story ni Hannah, it encourages us na, di ba, mag-wait kay Lord, na wag natin, yung sitwasyon natin, sarili lang natin. Di ba, compared kay Sarah and Rachel, naalala niyo po yung kwento nila na dahil wala pa po silang anak, inano po nila, yung mga concubine nila, pina-slip nila dun sa asawa nila para magkaroon sila ng anak through yung mga concubines nila. So, pero dito kay Hannah, ang kaibahan kay Hannah, nag-wait siya kay Lord, hindi niya ginawa yun. Diba? Continue to give it to God. Patuloy na natin ibigay kay Lord. He can solve our problems much better than we can. And with little effort, kasi kaya po ni Lord yun eh. Yung timing lang po talaga niya yung kailangan natin antayin. Why? Because we know that while we're thinking about our situation in the here and now, God is thinking about the entire kingdom. Napaka-busy ni God, no? Sobrang busy ni Lord para sa kingdom niya, sa buhay ng bawat isa sa atin. So, like Hannah, don't doubt and stay relentless in pursuing Him as you wait. Amen. Sabi nga sa Isaiah chapter 41, verse 31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa Psalm chapter 27, verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Amen. Number 4, Hannah's story is an example of surrendering our will to God's perfect one. Yung will daw po natin, yung pag-surrender natin, ayun po yung makuha po natin lesson kay Hannah, di ba? I-surrender daw po natin yung will natin sa will ni God, di ba? Surrendering is letting go and giving God all control, di ba? So, parang nga pag yung doktor, di ba, nag-opera, hindi mo pwedeng makialam yung pasyente habang ino-operahan siya, no? So, kailangan niyang i-surrender yung ano niya, kung ano man yung pinapa-opera niya, di ba? Wala siyang kailangan gawin. So, ganun din po tayo na i-surrender daw po natin, i-let go daw po natin yung mga worries natin, yung mga request natin kay Lord, di ba? And give God the control, all control. Yun daw po ay act of faith. Sabi dito, di ba? Sinurrender ni Hannah by entrusting God yung deepest desire niya na i-bless siya ni Lord and tatanggalin ni Lord yung pain niya and shame dun sa 1 Samuel na binasa po natin. And this is exactly what God wants for you. He can accomplish His perfect plan for your life and His kingdom. Diba? So, hindi po na-realize ni Hannah that time na piniprepare na pala siya. Pero persistent siya in prayer, in spiritual endurance, so hindi siya nag-stop. So, piniprepare na pala ni God si Samuel. Diba? He was bringing about Samuel. Because Samuel was the child handpicked by God to be His last judge, His warrior, His prophet, and the man who would guide the first kings of Israel.
So, ayun na pala yung pine-prepare ni God sa buhay ni Hannah. Ihahandpick niya si Samuel, di ba? Na parang talagang, ibig sabihin handpick, talagang piling-pili, di ba? Na talagang pinili siya ni God. This was His perfect plan. And this was the reason for Hannah's wait. Ayun po yung reason ng pag-wait ni Hannah. So, yun po. Di ba? Minsan hindi po natin alam kung ano po yung reason ba't tayo nag-wait. Diba? Yung pala, may best plan si Lord kasi sa atin. No? Minsan kasi hindi po natin alam, dahil hindi pa natin makita. Minsan, na ano na tayo na tagal, yung sa pag-aantay mo, di ba? Parang ayaw mo na mag-antay. Naiinip. Yun, anxious, di ba? Kasi, pero kasi may plan si Lord na gusto sa ating ibigay, no? Yung best. Kasi minsan, yung best na akala natin, ay yun yung best, pero mas may best pa na ibibigay sa Lord, di ba? Amen. Amen. Number 5, Hannah is an example of how to overcome jealousy from others. So, ayan. Yan, naranasan ko yan. Naranasan ko yan. Nung wala pa si Caleb, no? Tapos, nawala si Josiah. Ayoko makakita ng buntis. Ayoko makakita ng may baby. Ayoko talaga. Kasi, bitter ako ng time na yun. Sobrang bitter ako noon. Tapos, ayoko talaga makakita. Kaya ko yung inunfollow ko yung mga friends ko na ngayon. So, ayun, di ba? Lesson din is how to overcome jealousy from others, di ba? Minsan po kasi kapag nakumpara natin yung sarili natin sa iba, nawawala yung joy mo. Parang natanggal talaga yung joy mo ng pag gano'n. Di ba? Marami po example sa Bible na kinompare nila yung sarili nila sa ibang tao. Una, syempre, si Lucifer. Kinompare niya yung sarili niya kay God. Pero anong nangyari kay Lucifer? Di ba? Nagkaroon siya ng pride sa puso niya. Na kinompare niya, parang gusto niya, sa kanya na lang yung glory. So, syempre, hindi maganda yun. Di ba? So, anong nangyari kay Lucifer? Di ba? Inano siya ni Lord, di ba? Ayun na yung pangalan niya. Tinapon siya ni Lord sa di ba, sa heaven. So, yung pangalawa naman, si Cain and Abel, di ba? Nainggit naman si quiz. Si Cain. Nainggit kay Abel, di ba? Kasi, mas may favor daw si Abel sa offering ni Abel. Kasi, ang ina-offer ni Abel is livestock and lamb. Na nag-speak siya spiritually, parang, ang tawag nun? Ayun kasi yung, ano bang word yun? So parang ayun yung nag-speak kasi na si Jesus yung iaalay sa papagat, pero wala pa kasi time na yun. So, ayun yung nag-speak na parang ayun yung symbol na si Jesus sa sacrifice. Tapos si Cain naman, ang sacrifice na binigay niya is yung galing sa lupa, yung mga palay, mga gano'n, basta lahat tumutubo sa Kaso, hindi po yun yung ni Lord hindi po yung, ang talagang niya is yung sacrifice ng lamb. Kasi po yung nag-i-speak sa pagdating ni Jesus. So, ang nangyari sa kanya, nainggit siya, so pinatay niya kapatid niya. So, alam natin, hindi po maganda yun. Diba? So, ayun din sa buhay ni Jesus. Ang dami po mga example sa Bible na hindi po maganda yung so, hindi maganda, anyway. Ang dami. So, kasi dumaan ako doon na how to overcome jealousy from others. Ano bang ginawa ni Hannah para ma-overcome yun? Sabi po kasi, number 5 and number 6. Her story is a lesson in the virtues of wisdom and self-control. Diba? So, wag po natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kasi, nawawala po yung natin, yung kung sino po tayo. Kasi nag-iisa lang po tayo, nag-iisa ka lang, di ba? Wala kang kaparehas talaga. So, si Lord ay may specific na at may unique na talent, na gift, na promise na binigay siya sa bawat isa sa atin.
mag-ano daw po tayo ng kingdom mindset. Kasi kapag alam po natin yung purpose na ni God sa buhay natin, di ba? Sabi nga, may ears, merong mata, may iba-iba po silang purpose, di ba? Ganun din po sa kingdom ni Lord, di ba? May iba-iba po tayong mga naka-assign sa atin, or kahit sa family natin, di ba? Iba-iba po tayo ng purpose, pero importante ang bawat isa sa atin, di ba? Amen. So, yung isa po is, her story is a lesson in the virtues of wisdom and self-control. Sabi po dito is, even when you're struggling, others may still see you as more fortunate, popular, or loved than they are. Kasi meron po silang may nararamdaman silang hindi talaga, no? Thus, in their pain, they inflict pain. This is the root of jealousy. So, ayun naman po yung nangyari kay Penina. Kahit ayun na nga siya, may favor siya rin ng mga baby, siya rin ng mga anak. Pero may inggit pa rin siya kasi mas love siya ni Elkanah. May inggit pa rin siya kay Hannah. Kahit siya na yung maraming anak. Pero di ba, hindi pinakita doon sa verse na yun kung paano yung love niya kay Penina. Pero sa verse niyon, sa chapter niyon, ang ina-express doon ni Elkanah yung love niya kay Hannah. However, Hannah was without a child, which meant that Elkanah had no heir. Kaya po possible na yun nga po is kaya siya nag-asawa ng another, si Penina. So parang naging rival, sila yung maging magkaaway. Yun nga po, si Penina, pinoprovoke niya si Hannah during her season of infertility. She was so upset that she wept and wouldn't eat. Hindi po siya kumain. Talagang umiiyak siya. Kasi, pinoprovoke siya, di ba? Inaaway siya. Ni Penina, inaaway. However, she never lashed out or tried to get even. Instead, she took her issues to the Lord. She got down on her knees and cried out to the one whom she knew could change her circumstances. Diba? Minsan ganun po tayo, minsan may mga nagpo-provoke po sa atin, or may mga, may mga situations sa buhay natin na parang po-provoke po sa atin. Pero si Hannah, hindi niya tinry na makapag-away or makapagsagutan kay Penina, di ba? Ang ginawa niya, she got down on her knees. She took her issues to the Lord. Amen? So, yun po yung tinuturo sa atin na ano man yung, minsan may mga tao man yan, or mga sitwasyon ng buhay natin na parang nagpo-provoke sa atin para gumawa ng hindi kalooban ni Lord. Ang gawin po natin is, let us take our issues to the Lord. Amen? Huwag po natin i-ano sa ibang tao, or mag-ano po tayo, di ba? Na gumawa pa tayo ng mga ibang bagay na hindi kakalugod ni Lord. Instead, we should take our issues to the Lord, di ba? Parang, i-ano po natin kay Lord, i-surrender natin kay Lord, let's get down on our knees and cry out to God, di ba? Kasi siya lang naman talaga makakabago ng ating sitwasyon. So, like David, di ba? Si David, di ba? Nag-deal din siya nun nang may jealousy and anger din si Saul sa kanya, si Haring Saul, di ba? Pero siya at si Hannah, si David and Hannah, are examples in the Bible that they handled these situations God's way, and God honored them both. Amen? Diba? In-honor ni Lord yung kung paano nila din sa buhay nila, yung sitwasyon ng buhay nila. Sabi sa Psalm chapter 23, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. David became one of the greatest kings of Israel, and Hannah, the mother of Samuel, and 5 others. Amen. So, number 7. Hannah's story is a lesson in trusting God and allowing God to fight your battles. Hannah trusted God to fight her battles. She went into prayer and exchanging her sorrows for God's joy. Amen? So, si Hannah, di ba? Nag-trust siya kay God, di ba? Hinayaan niya si God yung mag-fight ng battle niya. Hindi siya nakapag-away, hindi siya
kundi lumapit siya kay Lord, di ba? At yung sorrow niya, in exchange for her sorrow, yung joy na binigay sa kanya ni Lord, di ba? So, ganoon din po sa atin na hayaan po natin si Lord yung mag-fight ng battle natin. Minsan hindi po kasi natin control eh. Hindi naman talaga natin control lahat ng bagay. So, let us all na parang hayaan po natin si God na mag-fight ng battle natin. Sabi sa Psalm chapter 46, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Psalm chapter 18 verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Amen. She trusted God that would see her pain, hear her sorrow, and relieve her from the season of barrenness. And He did. Amen. Diba? Pinakinggan siya ni Lord. Amen. Kayla? Very good. Number 8. Hannah teaches the importance of praising God despite your circumstances. Madali po bang mag-praise kay God kapag mayroon tayong circumstances sa buhay, meron po tayong problema? Madali po ba? Di ba hindi po? Hindi. Mahirap po talaga, no? Kasi, andun yung magkapasyon talaga, no? Paano ka pa mag-praise kay Lord kung meron kang ganitong sitwasyon? Pero, ayun po yung yung mag-sanctify sa heart natin, kahit may masakit ka. Ayun po yung precious sa harapan ni Lord, eh. Kahit may masakit sa puso mo na parang may kirot sa puso mo, pero Lord, magpupuri pa rin ako sa iyo. Diba? Ayun yung napaka-precious kay Lord. Na yung mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya pinapabayaan. Amen? It seemed like her prayers and desires had fallen on deaf ears. It's in these times that the enemy sees an opportunity to strike. He will start filling our heads with lies such as, it's never gonna happen. God doesn't care. Why am I trying so hard to do what's right when it seems like the ones who are not are getting what they want? Diba? Yung question ko dati. Ba't pa ako magpapatuloy tapos hindi ko naman nagawa yung gusto ko? Nag-tantrums. So, hindi po, yun po yung mga lies, yung mga, minsan yung malingan ng kaaway na i-feel sa atin. Na, pag meron na tayong problema, huwag ka na mag-worship kay Lord, yan, kasi ikaw eh. Hindi na mangyayari, wala pakialam sa'yo si God. Diba? Ayun yung mga kasinungalingan ng kaaway. Pero, diba, let us fill ourselves with the Word of God. Kasi andun yung truth. Kasi hindi po natin kaya si Satan eh, sarili natin. Pero sabi sa Bible ni Jesus, greater is He who is in me than he who is in the world. Amen. Diba? Greater daw si God, si Jesus, diba? Kaysa sa kaaway. Diba? Si Hannah, she trusted God and remained faithful. Diba? Ganon din kay Job, diba? Yung asawa ni Job, diba? Isumpa mo na yung Diyos mo, diba? Kasi ang dami niyang nararanasan na problema yung that time, diba? Pero hindi ginawa ni Job, diba? Nagpatuloy pa rin siya kay Lord, diba? But like Job and Hannah, we can trust that God will only allow things that must take place for a season. Why? Because He's the one seeing the past, present, and future. Diba? Amen. One man season ng buhay po natin, hindi po yan forever, diba? Alam ko nga forever na ako magiging dito. Forever na ako, nagmumukmuk na sa kwarto sa taas eh. Akala ko forever, pero hindi pala. Season lang pala siya. Diba? Amen. Season lang ng buhay natin siya. Diba? Sabi nga isang pastor, diba? Yung paggawa daw ng bread, paano ba paggawa ng bread? May baking soda, si Armin, possible ba? May baking soda, ano ba? May flour, may yeast, may, ano ba? Sugar, di ba? May matamis, may ampalaya.
Baking soda, pait. Di ba? Pangit yung lasa nun. May egg. So, ganun din daw po sa buhay natin. Di ba? Si God, pinaprepare niya tayo sa mga iba't ibang situation, iba't ibang season ng buhay natin. Pero, may matamis, may maalat, may mapait, pero yung pala ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. Diba? Amen. So, yung pala is, kasi piniprepare si Lord. Di ba pag nagawa na yun, diba sarap ng tinapay, di ba? Bagong luto pa, no? Mainit-init pa. So, ayun yung piniprepare ni Lord. Yung lahat pala na yun, hindi yung bawat season ng buhay natin, hindi forever. Nadaanan lang po natin yan. Pero si Lord faithful pa rin, di ba? So tayo po is, ni-encourage po tayo dito sa story ni Hannah na magpatuloy kay Lord kahit na andun po tayo sa season ng buhay natin na hindi maganda, may problema tayo, minsan masaya tayo, minsan ano tayo sa victory, minsan nasa mountain top man tayo, nasa valley tayo. Tinatawag tayo ni Lord upang mag-worship at magpatuloy kay Lord. Kasi may kinikreate si Lord sa atin, di ba? Na sa ikakaganda na for our good, di ba? For our own good. Amen. So, malapit na po tayo matapos. Hannah, sabi po sa Romans chapter 8, verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Diba? Amen, diba? Amen. So, number 9 po tayo. Hannah is a lesson in obedience to God. Diba? Si Hannah po is, nag-obey siya kay Lord. Paano po kaya siya nag-obey kay Lord? Paano po siya nag-obey kay Lord? Basahin po natin yan sa basahin po natin yung chapter 1, First Samuel, chapter 2, verse 1 to 20. Then Hannah prayed, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Stop acting so proud and haughty. Don't speak with such arrogance, for the Lord is a God who knows what you have done. He will judge your actions. The bow of the mighty is now broken, and those who stumbled are now strong. Those who were well-fed are now starving, and those who were starving are now full. Childless woman now has 7 children, and the woman with many children wastes away. The Lord gives both death and life. He brings some down to the grave, but raises others up. The Lord makes some poor and others rich. He brings some down and lifts others up. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He sets them among princes, placing them in seats of honor. For all the earth is the Lord's, and He has set the world in order. He will protect His faithful ones, but the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Those who fight against the Lord will be shattered. He thunders against them from heaven. The Lord judges throughout the earth. He gives power to His king. He increases the strength of His anointed one. Then Elkanah returned home to Ramah without Samuel, and the boys served the Lord by assisting Eli the priest. Amen. Yun po yung prayer ni Hannah, yung prayer of na praise niya kay God. Sinagot ni Lord yung kanyang prayer. So hanggang verse 20. Now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord. As a verse 18. But Samuel, though he was only a boy, served the Lord. He wore a linen garment like that of a priest. Each year his mother made a small coat for him and brought it to him when she came with her husband for the sacrifice.
Before they returned home, Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you other children to take the place of this one she gave to the Lord." And the Lord blessed Hannah, and she conceived and gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, Samuel grew up in the presence of the Lord. Diba? Amen. So, yung binigay ni God kay Hannah yung prayer niya, diba? Si Samuel. No, sinagot na ni God yung prayer ni Hannah, diba? Bago pa kasi siya bago siya magkaroon ng anak ko si Samuel, diba? Sinabi niya, nag-vow siya kay Lord, Lord, i-bless mo lang ako, diba sabi nga sa punati kanina, i-bless mo lang po ako, ibibigay ko siya sa iyo, that He will serve to you, diba? He will serve you, sabi ni Hannah. And ano pong nangyari sa promise, sa vow ni Hannah? Tinupad po ba niya? Diba? Binigay niya ba si Samuel kay God sa tabernacle para mag-serve? Diba binigay na? Minsan po ba ganun po tayo? Minsan may pinapromise tayo kay Lord. Tapos pag andyan na yung binigay ni Lord, wala na. Wala na yung promise natin kay Lord. Pero si Hannah, yung prayer niya, kasi alam niyo si God yung nag-answer na niya, di ba? Binigay niya yung anak niya, nag-iisang anak niya, di ba? Binigay niya anak niya kay God. Tapos iniwan niya doon si Samuel doon sa tabernacle. Kasama si Eli. Uuwi siya, hindi nakasama si Samuel. Para mag-serve si Samuel kay God. Diba? So, minsan ganun tayo no? Na minsan nag-pray tayo kay Lord. Pero pag binigay na ni Lord, hindi na natin natutupad. Diba? Pero sabi niya sa Deuteronomy chapter 23 verse 21 to 23, "If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin. But if you refrain from making a vow, you will not be guilty. Whatever your lips utter, you must be sure to do, because you made your vow freely to the Lord your God with your own mouth." Amen. So, ayun po, di ba? Sa Ecclesiastes chapter 5, verse 47 there, sinabi rin na. So, ayun po, kapag may binigay po sa atin si Lord na nag-vow tayo, di ba? Diba? Kailangan po natin sundin po yung vow natin. Kasi i-require po ni Lord yun, di ba? Dito po sa ating ngayon, grace na lang talaga ni Lord, di ba? Na by God's grace lang. Minsan nagpe-fail tayo, di ba? So, ayun po, mahingi po tayo ng kay Lord na kung di man natin na tupad yung mga vow natin, ano pa rin yung grace ni Lord, di ba? So, ayun po, po natin, i-fulfill po natin yung vow na binigay natin kay Lord. By His grace alone. Kasi hindi natin kaya ng sarili natin. Talagang mag-fail tayo. Talagang mercy na lang ni Lord. Amen. So, sa number 10, yun po pala. Hannah is a lesson in obedience to God. Diba? When Hannah became pregnant, she had what she wanted most in the world. She still didn't forget God or her promise to Him. This was likely one of the hardest things that she had to do. But in her obedience, she dedicated her son back to God as she had promised. And God continued to bless her with 5 more children. Diba? So kapag inano po natin yung promise natin kay Lord, ibe-bless pa tayo ni Lord. Kasi ang nangyari kay Hannah, isa lang yung inas niya. Pero dahil nag-vow siya kay Lord, na ibibigay niya si Samuel kay God para mag-serve sa tabernacle, binless pa siya lalo ni God ng 5 pang anak. Diba? So, 6 na yung anak niya lahat. Kaya siya ng 3 anak na lalaki at saka 2 babae. So, number 10, last na po, Hannah is a lesson in the faithfulness of God. Amen? So, diba po makikita naman po natin kung paano naging faithful si God kay Hannah, diba? We learned about Hannah's sorrow, but in chapter 2, we see a mother's prayer of gratitude and reverence for the Lord. Diba? As God was faithful to Hannah, He is also faithful to all of us. Amen? Whatever you're praying and waiting for, know that He hears you. Amen? Naririnig po tayo ni Lord. Diba? Hindi po ito na parang walang mapupunta sa
saysay. Yung prayers natin, yung mga unspoken prayers, yung mga desire na puso natin, pag nasa according to God's will to, di ba? Ibibigay to ni Lord. Pero ang gusto sa atin ni Lord is mag-antay po tayo sa kanyang timing. Amen? Diba? So, ayun po yung mga lesson na matutunan po natin kay Hannah sa kanyang kwento. Amen. So, yun po, from sorrow, di ba, naging joyful na si Hannah. Amen. Kasi nag-attach siya kay God. So, yun lang po. Thank you, Lord.